nga ay nabisuhan namang tataasan ng upa sa bahay para sa 2024. Tandaan ang itinakdang limitasyon ng gobyerno para hindi kayo singilin ng sobra. Kung magkano lang dapat ang dagdag renta, tinutukan ni Marisol Abduraman. 8 taon nang nangungupahan si Michael Jerome Mendoza at sa 40% raw ng kita niya sa BPO industry na pupunta lang sa pambayad sa renta ng bahay. Hindi naman daw sumasabay ang sahod. For the increase naman, sana naman may increase din ang sahod. Because ang 1,000 natin yun, parang 50 na nga lang. Para hindi sobra, nilimita ng National Human Settlement Board sa 4% lang ang pwedeng itaas ng renta sa buong 2024. Pero para lang sa mga buwanang upa sa 10,000 piso. 25% ng ating mga nangungupahan, ang binabayad po nila is 10,000 and below. Tiningnan din nila kung magkano ang income natin this year. Ang average income po natin is roughly about 7%. So kung maglalagay po tayo, itutuloy po natin yung increase natin tulad ng 11%. Mas malaki pa yun kaysa doon sa tinaas ng sweldo. Dagdag bayarin pa rin pero malaking tulong na raw para kay Mary Ann. Bago kasi nito, hanggang 11% ang pinayagang increase. Yung increase na dapat, imbis na ipambabayad na sa upa, pambili na lang ng gastusin, lalo na ngayon sobrang mahal ng bilihin. Na-adjust po na isang rate na lang ang gagamitin at pineg po natin doon sa target natin na inflation rate na 4%. Di naman tutol ang landlady na si Mercy Santos. Bagamat, hindi rin naman daw siya nagtataas ng singil kada taon. Minsan kinoconsider din namin yung financial capacity, yung capacity to pay ng nagre-rent. Kasi pag medyo hirap na nga sila, mag-i-increase ka pa, parang nakakaawa naman. Magandang kompromiso na rin daw ito, lalo na para sa ilang kailangan din magtaas ng singil sa renta. Kasi unang-una yung property tax ang taas. Tapos mahal din yung aming binabayaran annually na fire and earthquake insurance. Kung palugi naman daw kasi, baka lalo magsara ang mga paupahan at walang matirahan ang mga tao. We would just rather have it commercially leased kapag ganyan na lang. Huwag daw basta baliwalain ang nasabing kautusan dahil meron itong karampatang parusa. Multa na hindi bababa sa 25,000 pesos hanggang 50,000 pesos at pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 buwan hanggang 6 na buwan sa sinumang lalabag. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras.